Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking ibabahagi ngayon ay makikita sa 2 Samuel chapter 24 verses 1 to 4. Ito po ang nakasulat. Muling nagalit ang Panginoon sa mga Israelita, kaya ginamit niya si David laban sa kanila sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na isinsos ang mga mamamayan ng Israel at Judah. Kaya't sinabi ni Haring David kay Joab at mga commander ng mga sundalo, puntahan niyo ang lahat ng lahi ng Israel mula Dan hanggang sa Beersheba at isinsus niyo ang mga mamamayan para malaman ko kung ilan silang lahat. Pero sumagot si Joab sa hari, paramihin sana ng Panginoon na inyong Diyos ang mga tauhan niyo ng 100 beses at makita niyo sana ito. Ngunit mahal na hari, bakit gusto niyong gawin ang bagay na ito? Ngunit nagpumilit si David, kaya lumakad si Joab at ang mga opisyal mga sundalo para isinsus ang mga mamayan ng Israel. Yan lang po. Maraming salamat. Purihin ng Panginoon. God bless. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa 2 Samuel chapter 24 verses 5 to 8. Tumawid sila ng Jordan at nagsimula sila sa Aroer tuloy sa lungsod sa gitna ng kapatagan patungong Gad hanggang sa Jazer. Pagkatapos, tumuloy sila sa Gilead at sa Kades, sa lupain ng mga Heteo at nagtuloy hanggang sa Dan. Mula rooy nagpunta sila sa Sidon at nagpatuloy, hanggang sa makarating sila sa may pader na lungsod ng Tiro. Nilibot nila ang lahat ng bayan ng mga Hibita at Kananeo at nagtapos sila sa Beersheba sa katimugan ng Juda. Nagbalik sila sa Jerusalem pagkatapos na malibot nila ang buong lupain sa loob ng 9 na buwan at 20 araw. Yun lang po. Salamat. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ng aming pong babasahin ngayon ay mula sa libro ng 2 Samuel chapter 24 verses 9 to 14. Sinabi niya kay Haring David, ang bilang ng mga lalaki na may kakayahang makipaglaban 800,000 sa Israel at 500,000 sa Juda. Nakonsensya si David. Matapos niyang ipasensus ang mga tao, kaya sinabi niya sa Panginoon, nagkasala po ako dahil sa ginawa ko. Kaya nakikiusap ako sa inyo, Panginoon, na patawarin niyo ako, na inyong lingkod sa kasalanan ko, dahil isa pong kahangalan ang ginawa ko. Hindi pa nakakabangon si David, kinaumagahan nang sabihin ng Panginoon kay Gad na propeta ni David. Pumunta ka kay David at papiliin mo siya kung alin sa 3 parusa ang gusto niyang gawin ko sa kanya. Kaya pumunta si Gad at sinabi, alin po sa 3 ito ang pipiliin niyo? 3 taon na tagutom sa bansa niyo? 3 buwan na tumatakas kayo sa mga kalaban niyo habang hinahabol nila kayo? O 3 araw na salot sa bansa niyo? Pag-isipan niyo po ito ng mabuti at ipaalam niyo po sa akin kung ano ang isasagot ko sa Panginoon na nagsugo sa akin. Sumagot si David kay Gad, nahihirapan akong pumili. Mas mabuti pang ang kamay ng Panginoon ang magparusa sa amin kaysa ang mga tao, dahil maawain ang Panginoon. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa 2 Samuel chapter 24 verse 15 to 17. Kaya nagpadala ang Panginoon ng matinding salot sa Israel mula noong umagang iyon hanggang sa itinakda niyang panahon. At 7,000 tao ang namatay mula Dan hanggang sa Beersheba. Nang papatayin na ng anghel ang mga mamayan ng Jerusalem, naawa ang Panginoon ng mga tao. Naawa ang Panginoon sa mga tao. Kaya sinabi niya sa anghel na nagpaparusa sa mga tao, tama na, huwag na silang parusahan ng oras na yun. Nakatayo ang anghel ng Panginoon sa may giikan ni Arauna na Jubiso. Gumawa ng altar si David. Nang makita ni David ang anghel na
pumapatay ng mga tao, sinabi niya sa Panginoon, ako po ang may kasalanan. Ang mga taong ito'y gaya ng mga tupan na walang nagawang kasalanan. Ako na lang po ang sambahayan ko ang parusahan niyo. Yun lang po rin ng Diyos. God bless. Yeah, blessed evening. Ang Bible verse ko po today is from 2 Samuel chapter 24 verses 18 to 21. Verse 18. Nang araw ring iyon, lumapit si God kay David at sinabi, gumawa kayo ng altar para kay Yahweh sa giikan ni Arauna. Sinunod ni David ang utos ni Yahweh. Nang makita ni Arauna na dumarating ang hari kasama ang kanyang mga lingkod, sumalubong siya at nagpatira pa sa harapan niyo. Ano po ang inyong pakay, kamahalan at dumalaw sa inyong abang lingkod? Tanong ni Arauna. Sumagot si David, bibilhin ko ang iyong giikan para pagtayuan ng altar ni Yahweh upang mahinto na ang salot. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Dito po nabanggit na nagalit na muli si Yahweh sa mga Israelita, no? Dahil doon sa pagsasagawa ng census ni David. Yan. And ayan po, sinabi dito na ipinadala si God na isang propeta ng God ni Yahweh kay David para magbigay ng mensahe na magpagawa ng altar. At sinunod nga po yun ni David. Dahil nga po doon ay napatigil yung salot na ipinadala ng Yahweh sa Israelita. Yan, yun lamang po. God bless us. To God be the glory. Muli po isang napagandang umaga sa ating lahat. At muli ay nabasa po muli natin ang 2 Samuel chapter 24. At ito isang pagpapala muli sa ating buhay na sa umagang ito. Ito po ay ating nabasa. No? So sabi po dito sa 2 Samuel chapter 22 to 25, hindi na po kailangang bilhin ito. Gamitin na po ninyo sa paghahandog. Tugon naman ni Arauna. Sinabi pa niya, meron po ako mga turo dito. Ito na po ang inyong ihandog. Ang kariton po namang ito at pamatok ay gawin na ninyong panggatong. Nang maibigay niya ang lahat ng ito, idinugtong pa niya, maging kalugod-lugod nawa ang inyong handog kay Yahweh na inyong Diyos. Ngunit sinabi ng hari, hindi maaari binayaran kita. Ngunit sinabi ng hari, hindi maaari babayaran kita sapagkat hindi ako maghahandog kay Yahweh na anumang walang halaga sa akin. Kaya't binayaran ni David ang giikang iyon at ang toro sa halagang 50 pirasong pilak. Gumawa nga siya ng altar at nagdala roon ng handog na susunugin at handog na pangkapayapaan. Pinakinggan ni Yahweh ang panalangin ni David para sa bansa at tumigil nga ang salot sa Israel. So napakaganda po na sinabi dito ni Haring David, no? Na hindi ako maghahandog, no, ng walang halaga sa akin. So dito sa kabila ng ibinibigay na sa kanya yung place, yung mga toro, yung mga panggatong ng libre, ito ay binayaran po ni David, no. Ito po yung isang napakagandang bagay na malaman natin. Talagang yung offering ay talagang nandun po yung sacrifices. Kailangan may kailangan may halaga rin sa atin, no? At dito makikita din natin na ang puso talaga ni David, no? Talagang nandun niya na inaalala din niya yung bayang Israel, no? Kaya nga inihain din niya yung kanyang sarili at yung kanyang pamilya na ito yung parusahan. At nandun din yung pagiging obedience ni Haring David, na ito yung mga dapat gawin upang malugod yung Panginoon at tumigil yung salot, at ginawa niya ito. So dito po natin makikita yung kahalagan din ng obedience. So purihin po yung Panginoon na sa umagang ito ay muli ay binigyan tayo ng pagkakataon ng Lord na mabasa muli ang isang chapter sa bawat araw, no? Purihin po yung Panginoon, and God bless.